أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mga sisters in Islam, ah, isang magandang umaga po, isang mapagpalang umaga sa ating mga sisters na nandito sa Saudi Arabia at isang magandang hapon naman po, mapagpalang hapon sa mga sisters natin na nandyan, kung nandyan man sa Pilipinas. Naway mapa sa atin lahat ng kapayapaan at mas mainam start na po tayo. Medyo mahaba-haba pa po ang ating topic sa mga oras na ito. Loud and clear po ba yung ating audio, mga sisters? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loud and clear, brother. Loud and clear. Shukran, mashallah, tabarakallah. So ngayon, still, andito pa rin po tayo sa panahon sa Madina. Which is alam naman natin na halos nakagitna na po tayo. Nagitna na natin yung kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. So nagsimula tayo nung pagpasok nila at saka hanggang sa dumating sila doon sa mga digmaan. Which is alam naman natin na nung panahon sa Makkah, hindi sila pinayagan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pakikidigma. Pero nung nandun na sila sa Madina, ay doon na nagsimula yung digmaan. So ngayon, ito yung huling digmaan na ating tatalakayin sa mga oras na ito. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Yung mga nakaraang paksa natin, halos 2 weeks, 2 weeks yun. Yun yung labanan sa Ahzab, the Confederates o labanan sa Khandak. So kunting briefing lang ito. Yung labanan sa Ahzab, yun yung kaya siya tinawag na labanan sa Ahzab o the Confederates dahil yung pagsasama-sama ng lahat ng mga tribo, mga angkan na malapit sa Madina at Makkah upang sugudin ng Madina o sugudin ng komunidad ng mga Muslim o ipatumba ang komunidad ng mga Muslim na itinayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, tinawag itong Ghazwat Khandak, labanan sa Khandak dahil ito yung labanan na gumawa ng tactics o technique ang mga Muslim na humukay sila ng kanal doon sa napakalaking kanal palibot sa Madina doon sa daanan ng mga kalaban na papasok ng Madina. So lahat ng tawag dito, lahat ng labanan na ito, Ahzab o Khandak, ay lahat ito sahih sa mga ulama natin sa ulama at tarikh at ito ay isang labanan lamang. Okay, so marami tayong na-discuss doon, sino yung mga angkan na sumama doon sa paglusob sa Madina, ano yung mga nangyari, ilang buwan, ilan yung tauhan ng mga Quraysh at saka yung mga Hudyo, ilan din yung tauhan ng mga Muslim. So na-discuss po natin lahat 'yon. Nakakuha din tayo ng mga aral patungkol sa mga nangyari. Marami po tayong na-discuss. So ngayon, mga paksa na dapat natalakayin. Sinabi ko sa inyo, bigyan natin ng konting kwento, konting briefing ang talambuhay ni Salman Al-Farisi. Pangalawa, ang mga Hudyo ng Banu Qurayza. Pangatlo, ang pagsalakay sa Banu Qurayza. Pang-apat, ang hatol ni Sa'ad bin Mu'adh sa katrayduran ng mga Hudyo ng Banu Qurayza. At panglima, ang mga aral na makukuha rito. Okay, so yan ang mga dapat nating talakayin sa maikling oras na ito. Medyo marami-rami. Pero inshallah subhanahu wa ta'ala, i-discuss po natin ito sa abot ng ating makakaya. So, una, sino si Salman Al-Farisi? Meron na siyang kunting talambuhay dun sa ginawa natin nung last. Pero bigyan pa natin ng mas maraming talakayan patungkol sa kanya. Si Salman Al-Farisi, okay, si Salman Al-Farisi, ang Persiano ay isa sa mga kilalang sahaba. Siya ang Persiano na naging sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasamahan, companion ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at isa sa mga unang Muslim na nagmula sa labas ng Arabian Peninsula. Hindi po siya Arabo, isa siyang Persiano.
taga Faris. Ang kanyang kwento ay puno ng paglalakbay at pagsasaliksik at paniniwala. So, yan po yung isang kaalaman para malaman natin kung sino si Salman Al-Farisi. Tandaan po natin, naunang sahaba, hindi siya Arabo, siya ay mula sa Persia, siya ay Persiano, pumunta ng Madina, mamaya mag-discuss natin, at naging sahaba siya ng Propeta Muhammad SAW at kabilang sa mga kauna-unahang mga sahaba na hindi taga Makkah, hindi taga Madina, hindi taga Arabian Peninsula. Okay? Okay. Narito ang mga mahalagang detalye tungkol sa kanya. Pinagmulan. Ipinanganak siya, si Salman al-Farisi, sa isang mayamang pamilya sa Persya, kasalukuyang Iran sa oras ngayon. Sa kanyang kabataan ay isa siyang debotong Zoroastrian. Nakuha na natin yan. Ngunit laging naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos, tungkol sa Panginoon. So yan po ang isang kaugalian ni Salman al-Farisi. Meron na siyang relihiyon pero meron siyang hinahanap. Yan ang isang magandang taglay ng isang tao. Ha? Pag ikaw, meron kang doubt sa iyong relihiyon, hanapin mo yung totoo. Which is naranasan na po yan ng karamihan sa atin. Lalo na po sa mga sisters na mga balik Islam. Alam po natin yan sa mga brothers na mga balik Islam. Yung iba sa atin, naging Katoliko, naging Iglesia ni Cristo, naging Seventh Adventist, naging ang dami nating inano kasi gusto natin magsaliksik ng kaalaman hanggang sa nahanap natin ang totoong relihiyon na ito ang relihiyong Islam. Okay? So, tandaan niyo po yun, siya ay pinanganak na mayamang pamilya, si Salman al-Farisi. Okay? At nagmula siya sa ah, Persya na kasalukuyan tinatawag na Iran sa oras ngayon at ang kanyang relihiyon noon ay Zoroastrian. Ngunit ngayon ay, alhamdulillah, nung pumasok ng Islam siya ay nag-Muslim. Okay? Paghahanap ng katotohanan. Sa kanyang paghahanap, iniwan niya ang kanyang pamilya at naglakbay patungong Syria, Iraq at iba pang lugar upang hanapin ang tamang relihiyon. Naging Kristiyano siya nang makatagpo ng ilang mga pari na naniwala siyang tapat sa Diyos. Okay, yun yung naging una. Nung siya ay naghahanap ng katotohanan, siya ay pumunta ng Syria, pumunta ng Iraq at mga iba pang lugar upang hanapin ang tamang relihiyon. Ngunit nagkaroon siya ng isang kaibigan, nakatagpo siya ng isang pari na naniniwala siya sa tapat na Diyos at doon siya nagkristyano. Sabi niya, ito ang tamang relihiyon. So siya ay nagkristyano sa oras na yun. Sa kalaunan, ibinilin sa kanya ng isang pari na hintayin ang huling propeta nalilitaw sa Arabian Peninsula. Merong ano yan merong clip yan sa YouTube na maikling kwento. Yung pari na yon, sinabi niya, siya ay naniniwala sa Kristiyano, pari siya eh. Pero nabanggit niya, tandaan niyo to, nabanggit niya na merong darating na huling propeta. Merong darating na huling propeta. At sinabi niya na ito yung kwento niya, ito yung buhay niya, ito yung mga sign na siya ay totoong propeta. At nung time na yon, syempre nagkaroon na naman ng doubt. Nagkaroon na naman ng doubt si Salman al-Farisi. Mismo nagsabi pare. Naging kaibigan niya pa at nananampalataya sa Kristyanismo. Pero sinabi niya, hintayin mo na baka mayroong dumating na huling propeta. May darating na huling propeta. At nagkataon nga na talagang mayroong last na prophet, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at doon siya naging Muslim. Pagdating sa Islam, dumating siya sa Arabia at nakilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakita niya, narinig niya yung mga kwento ng pare na ito yung kanyang talambuhay, ito yung kanyang gagawin, ito yung mga sign. So ang nangyari siya ay naging isang ganap na Muslim at naging kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although naririnig na nila nung nandoon pa sa Makkah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi pa nakakalipat ng Madina, naririnig na ito ng iba't ibang mga karatig lugar, mga bansa na mayroong
dumating o mayroon ng last prophet na nagpapalaganap ng relihiyong Islam. Pero hindi sila naniniwala. Pero si Salman al-Farisi, sabi ko nga sa inyo, siya ay naghahanap ng katotohanan hanggang sa nahanap niya ang katotohanan na Kristyanismo siya, hanggang sa siya ay naging Muslim. Isa siya sa mga unang naniwala sa propeta at naging bahagi ng mga sahaba. Kalugdan nawa sila ng Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga ambag niya sa Islam. Sikat siya sa labanan sa trenches. Ito yung tinatawag natin na Ahzab o kaya Khandak, kung saan iminungkahi niya ang idea ng paghukay ng malaking trench o tinatawag na hukay o kanal upang maprotektahan ng Madina laban sa mga kaaway. So yan, kaya rin na-discuss si Salman al-Farisi dahil ah, iba pa doon sa kanyang kwento sa buhay, ito ay isang malaking ambag niya malaking ambag niya sa Islam, lalong-lalo na sa Madina nung panahon ng mga digmaan. Okay? Ang taktika na ito na bago sa mga hango sa mga estratehiya ng Persya ay nagdulot ng malaking tagumpay sa mga Muslim. Yes, na-discuss natin yon dahil sa suggestion ni Salman al-Farisi na paghuhukay ng isang trench, isang malaking hukay, isang malaking kanal doon sa papasukan ng mga kalaban ng mga Quraysh at saka mga Hudyo para sa lakayan ng Madina, ito ay naging isang dahilan upang magtagumpay ang mga kapatid nating mga Muslim at umabot ito ng buwan na labanan. Ipinakita niya ang halimbawa ng pagiging matalino, pagpapakumbaba at matibay na pananalig. Yes, na alam nyo naman, siya ay pinanganak na mayaman, malaking angkan, ngunit siya ay lumipat ng lugar upang hanapin ng katotohanan. Dumating siya doon hindi para magmalaki. Dumating siya doon para hanapin ng katotohanan. At nung nahanap niya ang katotohanan, siya ay nagpakumbaba sa oras na iyon. Kasi kung tutusin, mga sisters in Islam, kung ating hukay ng kanyang buhay, mayaman sila. Kasama siya sa mga maraming pamilya sa Persya. Pero dahil nga sa ginanap niyang katotohanan, hindi po siya nagdalawang isip na pumunta sa ibang lugar at siya ay nagpakumbaba. At siya uh, ay tumulong at pinatibay niya pa ang kanyang paniniwala o pananampalataya o pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katangian, siya ay kilala sa kanyang malalim na pananampalataya, katalinuhan at pagiging praktikal. Mahaba ang kanyang naging buhay at paniniwala ang naglingkod at paniniwala ang naglingkod siya sa isang hanggang sa kanyang kamatayan. Si Salman al-Farisi, hindi tulad po ng iba, pasensya na po, hindi tulad ng iba na may mga ibang sahaba na sila ay sabihin na natin nag-Muslim, pero pagkamatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga iba sa kanila na tumalikod. So, yung iba sa kanila ay kabilang yung sa mga munafik. Nung una pa lang na nandiyan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, they are saying na sila ay mga Muslim. Pero sa katotohanan, sila ay hindi mga Muslim. So, yun ang isang dapat nating malaman sa mga sahaba. Pero si Salman al-Farisi, buhay ba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naabutan niya ito hanggang sa namatay, siya ay isang sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, alam naman natin ng sahaba, sila yung mga taong naabutan nila, nakasalamuhan nila, at namatay sila sa Islam, naniniwala sa Islam. Yun ang mga sahaba. Radiyallahu anhum ajma'in. Pero may mga sahaba, mga sisters, may mga, oh yes, sinasabi nilang sahaba nung una, na naniwala sila, nakasalamuhan nilang propeta, pero pagkamatay ng propeta, iniwan nilang Islam. Irtadda. Sila ay tumalikod sa Islam. So hindi po yung sahaba. Dahil ang sahaba, nakilala nila, nakasalamuhan nila, pinaniwalaan nila ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa doon sila namatay. Yun ang tinatawag na sahaba. So siyempre si Salman al-Farisi, kabilang siya doon sa mga mga sahaba na nakilala niya ang propeta, nakasalamuhan niya ang propeta, naniwala siya sa Islam, hanggang sa doon siya namatay sa Islam. Okay? So yan ay isa sa mga mahalagang bagay na dapat nating malaman. Kamatayan. Si Salman al-Farisi ay namatay sa
ah, Tisipon, malapit sa Baghdad. Meron 'tong Arabic, nakalimutan kong isulat, eh, hindi ko rin maalala yung ano niya. Malapit sa Baghdad sa Iraq at may ilang mga ulat na nagsasabing inabot siya ng mahigit 80 to 100 na gulang. So matagal siya nabuhay sa mundo. Siya ay isang inspirasyon para sa mga Muslim dahil sa kanyang dedikasyon sa paghahanap ng katotohanan at kanyang kontribusyon sa pamayan ng Islam. So doon pa lamang mga sisters na siya ay naghanap ng katotohanan mula Persia, pumunta ng Madina, isa na yung napakalaking ano, aral sa atin. Pangalawa, iniwan niya ang kanyang marangyang buhay, magandang pamilya, pumunta sa Madina para hanapin ang katotohanan, isang sakripisyo yun mga sisters ng Islam, okey? So naghahanap siya, naging Kristiyano, naging Muslim, hanggang sa naging sahaba, hanggang sa nakasama siya sa lahat ng mga, karamihang mga, kuwento sa Madina. So, isa na yung napakalaking inspirasyon sa bawat isa. So, mga sisters in Islam, yan po ang kuwento o maikling kuwento kay Salman Al-Farisi. Inshallah Subhanahu wa Ta'ala kung meron gusto niyo pang madagdagan nito, punta po kayo sa YouTube at meron po siyang mga kuwento doon. May mga animated, meron din yung mga kuwento talaga, meron din yung diniscuss ng mga scholar natin. So kung gusto niyo mas madagdagan ito ay, pumunta lang po kayo sa YouTube at puwede niyong ma-discuss ito mga, sisters in Islam. Okey. Ngayon ang mga Hudyo ng Banu Qurayza. Last week, na-open ko na sa inyo yung kuwento ng Banu Qurayza, yung kanilang pagta-traitor, 'di ba? Sila yung mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga Hudyo na nagtraidor nung oras ng digmaan sa Ahzab o Khandaq. Yun yung isang naging dahilan kung bakit nalungkot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay nalungkot sa oras na yun dahil kasagsagan ng digmaan, kasagsagan ng labanan, ngunit naisipang magtraidor ng mga Hudyo. Tinraidor nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim. At ito ay isa sa naging dahilan na pagkasawi o pagkawala ng ibang mga sahaba noong oras na iyon. So, ito ay isang hindi makakalimutang ginawa ng mga Hudyo. Nagalit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa oras na iyon. Pagkatapos ng labanan sa Ahzab, nagsiuwian na ang mga Muslim. Yes, nagsiuwian na sila. Pero hindi nila kinalimutan ng Qurayza, okey? Di-discuss natin ito. Ito yung sinabi ko sa inyo nung una na, tinapos lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang labanan sa Ahzab bago niya, ginawaan ng paraan ang pagta-traidor ng mga Banu Qurayza. Pagkatapos ng labanan sa Ahzab o Khandaq, nagsiuwian ang mga Muslim sa kani-kanilang mga tahanan. Ang mga sahaba, umiuwi sa kanilang mga bahay, nagpahinga sila. Ang mga Ansar, nagsiuwian din sila sa kanilang mga tahanan. At ganun din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay tumuloy sa bahay ng kanyang asawa na si Ummu Salama at doon siya nagpahinga at habang siya ay naliligo, ay dumating sa kanya si Jibril at kanyang sinabi. Ito yung hadith ha. Lamma raja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-Khandaq ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام فقال قد ودعت السلاح والله ما ودعناه فاخرج إليهم قال فإلى أين قال ها هنا فأشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم. Nung bumalik na po ang mga sahaba at ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na galing sa Kandak, doon po umuwi na sila sa kanilang mga tahanan upang magpahinga. Sinabi ni Jibril at ang mga sahaba ay nagpahinga, tinanggalan lang kanilang mga armas at mga sandata. Dumating ang Jibril alayhi salatu wassalam, faqala, "Qad wada'ta silah, ya Rasulullah." Tinanggal mo na ba ang iyong mga sandata? Hindi ka na ba makikipaglaban, ya Rasulullah? Tanong ni Jibril. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi ma wada'nahu." Ako sumpaman kay Allah, hindi namin
hindi namin, kumbaga, hindi kami titigil sa pagkikipaglaban. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Jibril, "Fakhruj ilayhim." Magtipon-tipon kayo, tawagin mo ang mga sahaba, tawagin mo ang mga ansar ngayon, ngayong oras na ito, at pumunta kayo sa kanila. Yun ang sinabi ni Jibril. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saan kami pupunta, ya Jibril?" Sabi ng propeta, "Saan kami pupunta?" Sinabi naman ni Jibril, "Ha huna." Tinuturo niya ang lugar ng Banu Quraydah. "Ha huna, ya Rasulullah," sabi niya. Puntahan niyo ang mga Banu Quraydah. Fakharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, at lumabas ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinawag niya ang mga sahaba, tinawag niya ang mga taong nakipaglaban doon sa Ghazwat Khandaq. Hindi pa sila masyadong nakakapagpahinga nun, ha, kasi kauwi lang nila. At lahat sila ay nagtipon-tipon. At sinabi sa kanila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumating sa akin ng Jibril alayhi salatu wassalam, at sinabi niya na ngayon ay kailangan natin puksain, patayin, makipagdigma sa mga Banu Quraydah. So ang mga sahaba, nandun ang kanilang pananampalataya, nanalo sila, kahit pagod sila. Sila ay pumunta dahil ito ay kautusan ng Allah, ito ay kautusan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Lahat ng mga sahaba sa oras na yun, mga ansar ay sumama, lahat na nakipagdigma sumama. Isa lang ang hindi nakasama, si Sa'ad ibn Mu'adh, ang leader ng mga Aus at Khazraj, dahil natamaan siya. Siya ay nagkaroon ng sugat, at medyo malalim ang kanyang sugat at nahihirapan siya. Siya lang ang hindi nakasama. At hindi siya pinasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nung maglabas ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinawag niya si Abdullah ibn Ummi Maktum, na siya na muna ang magbantay sa Madina. Sinabi niya, "Abdullah, ikaw na muna magbantay sa Madina. Nandito si Abdullah, aalis kami, may pupuntahan kami." Si Sa'ad ibn Mu'adh ay hindi masyadong maganda ang kanyang pakiramdam. At tinawag niya si Ali ibn Abi Talib. Tinawag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali ibn Abi Talib. At sa kanya ibinigay ang flag ng mga Muslim nung sila ay pupunta ng Banu Quraydah. Siyang inatasan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maghawak ng flag ng mga Muslim patungo doon sa Banu Quraydah. At may inutusan siyang isa sa mga sahaba na sabihin niya sa mga Muslim, "Man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa Bani Quraydah." Sinabi ng ano na yon, sahaba na yon, sabihin mo sa kanila, "Man kana sami'an muti'an fala yusalliyanna al-asra illa Bani Quraydah." Sino man ang nakakarinig at sumusunod, ay lahat kayo ay magsala ng asar sa lugar ng Banu Quraydah. Ibig sabihin nun, dapat maraming tafsir ang mga ano natin doon, mga sahaba natin doon. Pero ang pinakamalapit daw, sabi ng ating mga ulama, ay lahat ng mga sahaba, mga Muslim na kasamahan ko dito sa Madina, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay doon tayo dapat magsala, dapat before asar ay nandoon na tayo sa Banu Quraydah. Utos yun ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sinunod ito ng mga sahaba, mga ansar, radiyallahu anhum ajma'in. Dahil nga sila ay sumusunod sa utos ng Allah at utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halos ng mga sahaba, lahat sila ay pumunta doon. Sinabi ko nga sa inyo kanina, liban kay Sa'd ibn Mu'adh, na leader ng mga Aus, at sila ay dumating. At nang sila ay dumating sa Banu Quraydah, nandun na sila sa lugar ng Quraydah, angkan ng Quraydah. Sabi nating munisipyo, o kaya barangay ng Banu Quraydah. Kasi ang Banu Quraydah, kabilang din kasi yan sa mga angkan ng mga Hudyo na kumbaga, meron na silang mga negosyo sa loob. Meron na silang mga pananim, meron na silang mga patubig, meron na silang kumbaga meron na silang army, maganda na yung kanilang pamumuhay. Okay? Kabilang yan sa mga angkan noon na maganda ang pamumuhay ng kanilang siyudad, ang kanilang lugar. Silang mga Banu Qurayza. Kaya nga, nakaya nilang mag-traitor sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil naniniwala sila
sa kanilang mga sarili na kaya nilang traidorin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi nila alam, ito isang napakalaking kamalian. Sila ay nanatili doon. Alam niyo ba mga sisters in Islam, nung una, nung una sa Ghazwat Khandaq, ang sinugod ay yung mga Muslim. Sila yung sinugod, di ba? Sila yung pinalibutan ng mga Hudyo at mga Quraysh ng Makkah, mga Kufaru Makkah, ng almost 30 days. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman, sila ay nanatili, sila ay pinalibutan nila, sinijt nila, kinulong nila, hindi nila pinapalabas, hindi pa nila ito sinusugod ha. Hindi nila pinapalabas ang mga Banu Qurayda sa kanilang siyudad, sa kanilang barangay o kaya sa kanilang munisipyo, hindi natin alam kung gaano kalaki yun, ngayon, ng almost 25 days. 25 days na binabantayan sila ng mga sahaba with Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinalibutan ng Banu Qurayza, hindi sila makalabas, hindi sila makapagkalakal, hindi sila kaya pa nilang mabuhay ng matagal doon dahil meron nga silang mga tanim, meron silang mga pundar na mga pagkain, meron silang mga patubig. Pero hanggang kailan? Tulad ng nangyari sa atin noon, sa mga naka-experience ng tinatawag na COVID, ng COVID-19. Ang Pilipinas, kahit sabihin natin kaya natin mabuhay ang Pilipinas ng 5 taon, pero mauubusan din tayo. O kaya yung mga lugar, mga munisipyo, may mga time din na naubusan yung mga ibang mga barangay, mga munisipyo ng pagkain, kailangan ng relief, kailangan ng tulong, di ba? So ito yung nangyari sa Banu Qurayza, mga sisters in Islam. Sila ay pinalibutan ng mga Muslim. Pinalibutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang umabot ng 25 days na hindi sila makalabas, hindi sila makapangalakal, hindi nila magawa yung normal na buhay nila. So anong nangyari? Sila ay napalibutan ng takot. Ha? Kasi 25 days na hindi umaalis ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakaramdam sila ng pangamba. Wala na silang maasahang mga ibang tribo na pwedeng tumulong sa kanila. Bakit? Dahil dun sa Ghazwat Khandaq ay yung mga ibang Hudyo ng Banu Ghatafan, Banu Murrah, Banu Asja, yung mga Quraysh, Kufaru Makkah, nagsiwian na sila. Dahil that time ay talo na sila at nahirapan na sila at pagod na sila sa pakikipaglaban. Ito ang pagkakaibahan mga sisters ng mga mandirigma ng Islam at mandirigma ng hindi mga Muslim. Ang mga Muslim, kahit pagod na sila, ay nagiging lakas nila ang pananampalataya nila sa Allah. Pero ang mga mandirigma kasi ng hindi mga Muslim, hindi naman kasi pananampalataya yung kanilang kanilang sinusulong eh. Ang sinusulong nila ay yung kanilang pangsariling kagustuhan. Hindi yung utos ng Allah, hindi utos ng Panginoon. Yung kanilang pangsariling kagustuhan. Kaya nawawala yung kanilang lakas. Ganun ang pagkaibahan ng mandirigma ng Muslim at mandirigma ng hindi mga Muslim. Dahil ang mga mandirigma ng mga Muslim, ang ating mindset, ang ating nasa puso ay para ito sa Allah. Pananampalataya ito. Kaya kahit pagod na pagod ka na, ay lumalaban ka pa rin at binibigyan ka ng lakas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang mga hindi Muslim, pag natalo na sila, ay uwi na tayo. Hindi natin nakuha yung gusto natin eh. Kasi pang sarili yung gusto nila. Pang sarili lamang nila ang gusto nila, hindi para sa relihiyon nila, hindi para sa Panginoon, para sa sarili nila. Sino isang talo sa mga mandirigma ng mga hindi mga Muslim? So wala nang maasahan ng Banu Qurayza. So nangangamba na sila, natatakot na sila. Hindi na nila alam ang kanilang gagawin sa oras na yun dahil wala na. Hindi na nga sila makapadala ng tao palabas para humingi ng tulong sa mga Hudyo, mga ibang mga angkan. At hindi na rin gustong tumulong ng ibang Hudyo dahil na-try na nila ang tapang at dignidad ng mga Muslim sa oras na yun. So ano pa yung nila, ano pa yung hanapan nila o hihingian nila ng tulong? Wala na. So almost 20. So ngayon, ang leader ng Banu Qurayza ay si Ka'ab ibn As'ad. Gumawa siya ng paraan para matapos ang problemang ito. Dahil di nila alam kung ano yung mangyari sa kanila. So isa sa mga leader o kaya leader ng Banu Qurayza si Ka'ab ibn As'ad. Gumawa siya ng paraan. Sabi niya kailangan matapos. Kailangan gumawa ako ng paraan dahil hindi ko alam kung ano ang mangyari sa aking mga tribo. So si Sa'ad
si Ka'b ibn As'ad, nagbigay siya ng tatlong paraan o tatlong choices. Sabi nga niya, tatlong choices na dapat gawin. Tinipon niya ang mga Banu Qurayza. Sinabi niya, ali kayo rito. Meron akong sasabihin sa inyo. Magbigay kayo ng suggestion at pumili kayo. Kung maganda man ang mga suggestion na ito, pumili kayo para matapos na ang problema natin. Unang paraan, unang suggestion, pumasok tayo sa Islam. Sinabi niya sa mga tao sa Banu Qurayza. Tayo ay mag-Muslim, pumasok tayo sa Islam. Nasa tama naman ang Islam eh. Alam nila ito ang problema ha. Alam nila na tama ang Islam. Pero ang mga Hudyo, nandun pa rin yung mindset nila na hindi sila tumatanggap ng katotohanan. Hindi sila tumatanggap ng katotohanan. La yaqbaluna al-haq. Okay? Yan ang isang mindset o isang ugali ng mga Hudyo na alam na nilang nandoon yung tama pero hindi gagawa pa rin sila ng ibang paraan. Imagine nyo, sinabi ni Ka'b, pumasok tayo sa Islam. Alam naman natin na ito yung tama. Nabanggit ito sa ating mga libro na darating ang huling propeta na si Muhammad. Ito siya ngayon. Ito ang kanyang dalang relihiyon. Pag-Muslim tayo, para hindi na nila tayo patayin. Hindi na nila galawin ang ating mga ari-arian. Hindi na nila patayin ang bihagi ng ating mga kababaihan at mga anak. Sabi ni Ka'b. At kung hindi totoo ang Islam, bakit pumasok ang ating mga pamilya o kaya mga angkan na mga Hudyo na Aus, Khazraj at iba pang mga Hudyo? Sila ang tama, sabi ni Ka'b. Pero hindi pumayag ang mga ibang leader ng mga Banu Qurayza. Sabi niya, hindi tayo papayag. Hindi ako papayag. Nag-suggestion yung iba, hindi daw sila papayag. Ayaw nilang pumasok sa Islam. Mga sisters, dahil yun nga yung mindset ng mga Hudyo hanggang ngayon. Hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, yan ang mindset ng mga Hudyo na hindi nila tatanggapin ang reliyong Islam. Alam niyo ba, isang pinakamahirap na kumbaga bigyan ng da'wa o kausapit patungkol sa Islam ay ang mga Hudyo, mga Jewish. Manood kayo sa YouTube. Isang pinakamahirap na ipaintindi ang reliyong Islam ay sa mga Hudyo. Which is, alam kasi nila na ito ang tama. Alam nila na banggit ito sa kanilang mga libro na tama ang Islam. Ito ang totoong relihiyon. Kaya hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap mga sisters ng Islam. Hanggang ngayon, yan ang ginawa nilang mindset. Nakikita nyo naman nangyari sa Palestine. Di ba? Sino yung pinakamalaking gumagawa niyan? Mga Hudyo po yan. Mga Jewish. Sila yung pinakamalaking naggumagawa o gumagastos para lamang girahin ang ating mga pamilya o mga angkan ng mga Muslim sa Palestine. Sa Masjidul Aqsa. Napapanood naman natin, nakikita naman natin yung mga balita. At grabe silang gumawa ng balita, mga sisters ng Islam, ang mga Hudyo. Pangalawa, patayin natin ang ating mga babae, mga kababaihan at mga anak at pagkatapos nun ay tayo ay makipaglaban sa mga Muslim. Yan ang naisip niyang paraan. Sabi ni Ka'b, okay, ayaw niyo mag-Muslim, ganito. Total, ang mga kababaihan sa atin, bibihagin naman nila, yung mga anak natin, bibihagin nila, yung mga gamit natin, ay kukunin nila, ay patayin na lang natin yung mga kababaihan natin at saka yung mga anak natin. Ganyan yung mindset nila, mga sisters. Kaya nilang i-sacrifice yung kanilang mga pamilya para lang sa pang sariling kagustuhan. Di ba? So, hindi pumayag ang mga ibang mga Hudyo o mga leader ng Hudyo ng Banu Qurayza. Hindi tayo papayag sa ganyan. Hindi magandang plano yan, sabi nila. Mag-isip ka pa ng iba. Ano yung pangatlo? Sabi niya ito, sa araw ng Sabado ay bigla tayong sasalakay. Bigla tayong sasalakay. Isa kasi sa paniniwala ng mga Hudyo, hanggang ngayon, pag Sabado, hindi po yan nagtatrabaho. O kaya nakapahinga lang yan. Kumbaga sa atin, dito sa Saudi Arabia, napansin nyo, pag Friday, ang pahinga ng mga Muslim dito, di ba? Kasi nagsasala ng Friday, pangalawa, wala ring work. So sa mga Hudyo, isa sa mga kaugalian nila na alam ng Propeta Muhammad SAW sa Sabado, araw ng Sabado, ay kumbaga, hindi sila lumalabas ng bahay, kumbaga, nagpapahinga lang. Yun yung isang kaadat nila o kaugalian nila, tradisyon nila. So sabi ni Ka'b, sa oras na yan, sisirain natin yung paniniwala natin yan, na tradisyon natin yan, at lulusob tayo sa mga Muslim. Tayo ang lalabas at lulusob sa mga Muslim dahil alam nila na yun ay
araw na tayo ay nagpapahinga. Technique. Hindi alam ng Propeta Muhammad SAW na gagawin yun ng mga plano yun ng mga Hudyo ng Banu Qurayza. Pero hindi na naman pumayag ang mga ano, ang mga ibang leader ng Banu Qurayza. Ngunit hindi nila sinang-ayunan ng mga paraang naisip ni Ka'ab, pero sa kanilang napag-isipan ay sumuko na lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya na ang magbigay ng hatol sa kanila. So wala na eh. Naubusan na sila ng choices eh. Ayaw nilang mag-Muslim. Ayaw nga nila eh. Dahil yun ang mindset nila. Tapos, yung pangalawa, ayaw din nila kasi papatayin mo ba naman yung mga kababayan at mga kabataan. Di ba? Pangatlo, sa yung plano na araw ng Sabado, hindi rin papasa yun. Kahit hindi handa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ah, kumbaga sa atin ay handa pa rin sila makipaglaban. At alam nyo ba, nabanggit ko na to sa inyo, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birra'bi masiratu syahr." Ito yung binigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang miracles na isang buwan pa lamang, nabanggit ko sa inyo to, isang buwan pa lamang na hindi pa sumusugod na nakikipaglaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kalaban, nandoon na yung takot, napapaloob na yung takot doon sa mga kalaban. So ito nangyari sa mga Banu Qurayza. Imagine nyo, pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsimula na yung takot nila at nung panahon na nandoon pa sa digmaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa labanan sa Ahzab at o Khandaq ay nagsisimula na yung pangamba at takot ng mga Banu Qurayza. Dahil nandoon yun ay binigay ng miracles ng propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang buwan pa lamang na hindi na nakikipaglaban ng propeta ay takot na ang kanyang kalaban. So ito ang nangyari sa Banu Qurayza. Bago mangyari bago mangyari ang naisip nilang mga paraan ang Banu Qurayza, bago sila sumuko sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga Muslim, pinatawag nila si Abu Lubaba. Si Abu Lubaba ay isa sa mga kaalyansa nila sa mga negosyo. Isang ano din, isang Hudyo, pero sa kanya ang mindset niya lang ano lang, takot siya sa mangyayaring labanan, pero kasi ang focus niya kasi negosyo. Nandun siya naka-focus. Sinabi nila, Ya Aba Lababa. Tinanong nila kung ano ba ang mangyayari kung susuko sila sa mga Muslim. Okay? Kasi ayaw nilang mag-Muslim, ayaw nilang gawin yung pangalawang paraan, napapatayin yung mga kababaihan at mga kabataan, ayaw din nilang, ano yung pangatlo? Ayaw din nilang yung nabanggit natin kanina na sa araw ng Sabado, susugod sila. Ayaw nilang gawin lahat yun. So napag-isipan nila ay sumuko na lamang. At ang magbibigay ng hatol ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanggap na nila ito. Tinanggap na nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lang ang magbibigay ng hatol sa kanila. So sinabi nila, Ya Abu Lubaba, ano ba yung yung maaari mong may suggestion? Pag kami ba ay sumuko, ano yung gagawin nila sa amin? Palalayan kaya kami, bibihagin kaya kami, papatayin kaya kami. Ano kaya gagawin sa amin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alam niyo ba sinabi ni Abu Lubaba, lahat kayo ay papatayin ng mga Muslim. Natatakot na yung mga Banu Qurayza. Wala na. Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Nakapag-desisyon na sila. Tara na. Lumabas tayo at harapin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabihin natin sa kanya ang ating hinanaing. Kumbaga, ang ating sa loobin. Pagkatapos ay lumabas ang mga Banu Qurayza, humarap sila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka mga Muslim. Lumabas na sila. So, ang nangyari, sinabi nila ang kanilang saloobin. Ya Muhammad, kami ay sumusuko na. Ngunit hindi kami magmumuslim. Susuko lang kami. Ang nais lang namin ay ikaw na ang magbigay ng hatol sa amin. Ikaw na magbigay ng hatol sa amin. Pero alam natin na mismo ang nagsabi na ubusin ng lahi ng Banu Qurayza ang Jibril alayhi salatu wasalam. Ito ay mula sa Allah. At ito ang ipinunta ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mula Madina papunta sa Banu Qurayza. Una pa lang.
Pero alam natin na bago pa dumating ang Islam sa Madina, ang Banu Aus, Khazraj, mga ibang mga tribu, mga angkan, lahat ng angkan sa Madina ay meron ding mga koneksyon yan. Magkakaalyansa din yan. Pamilya-pamilya din yan. Parang sa Quraysh. Nung una, hindi nila basta-basta mapatay si propeta dahil meron din sila mga connection sa kanila. Nung namatay lang ang kanyang lolo at tiyuhin, yun lang nila napag-isipan na patayin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa Madina. Ganon din naman tayo. Halimbawa, ikaw taga Mindanao ka. Halimbawa, ikaw ay isang Maguindanao, halimbawa. Yung mga Maguindanao dyan, may mga connection yan. Mga sinaunang ninuno, may mga connection yan. Maaaring magpinsan, hindi natin alam. So, ito yung nangyari. Nung lumabas ang Banu Qurayza, syempre, nandun pa rin yung parang lungkot ng mga Aus at Khazraj. Ang Aus at Khazraj, sila yung tumulong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim para magtayo ng komunidad sa Madina. Sila yung unang-unang ng mga Muslim o mga Ansar na sumama sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi nila, kasi yun ang sinabi ng Banu Qurayza eh. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ikaw na ang magbigay ng hatol. So naawa ang Aus at Khazraj, naawa sila. Sila ay nakiusap kay Muhammad, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, huwag mo silang hatulan ng masakit na hatol o mahigpit na hatol. Sinabi yun kumbaga ito lamang ay ito lamang ay hinihingi namin sa iyong pabor. Bigyan mo sila ng hatol, pero huwag mo silang bibigyan ng masakit na hatol. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gustuhin niyo ba na isa sa inyo ang magbigay ng hatol? Tingnan niyo yung hikmah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng mga Aus at Khazraj, oo, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaari po ba na isa po sa amin na magbigay na lang ng hatol para sa kanila? O sinabi ng propeta, walang problema. Pinatawag nila si Sa'ad ibn Mu'adh, yun yung naiwang sahaba, na leader ng mga Aus at Khazraj sa Madina, na hindi nakapunta ng Banu Qurayza dahil sa kanyang karamdaman, na meron siyang sugat. Sa oras, hindi naman tulad ngayon, na pag may sugat ka, pumunta ka ng ospital, maaaring maano agad yung sugat mo. Noon, hindi. Puro mga damo, mga herbal lang ginagamit. Hindi natin alam kung paano nila gamutin. Ibig sabihin nun, kaya hindi nakasama si Sa'ad ibn Mu'adh kasi malalim yung kanyang sugat. So that time, siyempre, umabot na yun ng 25 days, almost isang buwan, medyo pagaling na si Sa'ad ibn Mu'adh. At ipinatawag ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagutos siya ng isang sahaba na isama niya si Sa'ad ibn Mu'adh at siya ang magbibigay ng hatol sa mga Banu Qurayza. At pagkaraan ng mga ilang oras, dumating si Sa'ad ibn Mu'adh at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangyari na ngayon, dahil hiningi sa akin ng iyong mga angkan o mga tribu na Aus at Khazraj, nabigyan ng kunting sabi nating rahma, sabi nating kumbaga hindi pa higpitin ng hatol para sa mga Banu Qurayza. Ngayon nagdesisyon kami na kukuha ako ng isa sa mga Ansar mula sa Aus at Khazraj na siya magbibigay ng hatol at ikaw ang naisip ko magbibigay ng hatol. So si Sa'ad ibn Mu'adh, isang leader, matapang, walang problema. Siya magbibigay ng hatol. Ang kanyang naging hatol, alam niyo ba mga sisters ni Islam? Patayin lahat ng mga kalalakihan. Gawing bihag ang mga kababaihan at kabataan. At kunin ang lahat ng kanilang mga gamit at ipamigay sa mga Muslim. Yung gamit o ganima. Medyo nalungkot ang Aus at Khazraj, pero wala tayong magagawa. Dahil kumuha ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isa sa kanila na maghahatol sa Banu Qurayza. Hindi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ba? Ano sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung sinabi yun ni Sa'ad ibn Mu'adh? Nung sinabi yun ni Sa'ad ibn Mu'adh, sinabi niya yun, na ang hatol ko, dahil ako ang inyong pinili, at ako isang leader ng Aus at Khazraj, ang hatol ko, papatay ng mga kalalakihan, okay? Tapos, kukunin ng mga kababayan, bibihagin sila mga kabataan, kukunin ng mga kagamitan. Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laqad hakamta fihim bihukmillah. Alam mo ba, ya Sa'ad,
na katotohanan na nagbigay ka o naibigay mo ang hatol ng Allah. Ibig sabihin nun, kahit hindi si Sa'd ibn Mu'adh ang itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang nagbigay ng hatol ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yun pa rin ang magiging hatol niya. Dahil ito ay utos o hukom ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala nagbigay ng hatol sa kanila. So, anong nangyari mga sisters? Wala na po. Nakapagsabayan ang mga Aus at Khazraj at ganun din ng Banu Qurayza. So, ang ginawa nila, humukay sila ng napakalalim na mga hukay. So, pinapatay ang mga kalalaki, ang mga traidor ng mga Hudyo sa oras na yon. At pinapatay yung mga Hudyo na ng traidor na naging dahilan. Alam niyo ba kung bakit nagawa yun ni Sa'd ibn Mu'adh? Dahil nung panahon ng kasagsagan ng labanan sa Khandaq o Ahzab, alam natin kung gaano sila nahirapan. Oo, hindi nakapasok, hindi nagkaroon ng confrontal labanan, pero doon sa loob ng isang buwan, ang dami nilang pinagdaan ng pagsubok. Pero nagawa pa rin mag-traidor ng mga Hudyo na alam natin na meron silang kasunduan na magtutulong-tulong sila dahil sa ang susugudin na yung Madina, which is ang Madina ay napapaloob dito o malapit dito ang Banu Qurayza. So anong nangyari? Maraming namatay na sahaba, maraming namatay na merong namatay na mga sahabat Ansar, nasugatan yung iba tulad ni Sa'd ibn Mu'adh dahil sa katraiduran ng mga Banu Qurayza. So isa yun sa mga naging dahilan, which is hindi dapat palagpasin sa oras na yun dahil maaaring gawin ito ng mga ibang mga angkan o mga tribo at ginawa na nila. So iyon ang nangyari. Inunti-unti nang pinatay yung mga kalalakihan, yung mga kababaihan, binihag, at yung iba sa kanila, halos lahat sila nag-Muslim. Yung mga kagamitan, kinuha at ipinamigay sa lahat ng mga Muslim upang magamit. Yan, mga sisters in Islam, ang naging hatol ni Sa'd ibn Mu'adh sa mga Banu Qurayza, na ang hatol na yun ay hatol ng propeta, hatol ng Allahu subhanahu wa ta'ala. So mga sisters in Islam, dyan po nagtatapos yung yung digmaan sa Banu Qurayza. Yan yung labanan sa Banu Qurayza. Yan ang isang dapat nating malaman na digmaan dahil yan po ay isa sa last na mga digmaan na nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, mga iba pang paraan na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para panatiliin ang kapayapaan. Bago sila bumalik ng Madina, una, isa sa pinakaplano niya patayin si Salam ibn Abi al-Haqiq. Si Salam ibn Abi al-Haqiq, isa sa mga leader ng Hudyo. Siya isa sa mga leader ng Hudyo na hindi siya sumama sa labanan sa Khandaq at Ahzab. Pero siya yung tumulong na magbigay ng mga sandata. Kasi medyo, kumbaga mayaman tong taong to, leader. Pero hindi siya sumama sa labanan. Ibinigay niya doon sa mga iba't ibang angkan, ito yung gamitin niyo para patayin ng mga Muslim. So doon pa lang malaking suporta na yun. Yung pinansyal, yung pagkain, siya rin yung tumulong doon sa mga, nagpapadala doon sa mga Quraysh, ng mga Kufaru Makkah at saka mga Hudyo. So sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bago tayo bumalik ng Madina, hanapin niyo si Salam ibn Abil Haqiq at patayin niyo. Dahil siya ay isa sa nagiging dahilan ng mga gulo sa Makkah at Madina. At siya yung sumusuporta sa mga nangyaring digmaan. Pangalawa, patayin ang mga taong pumatay sa 10 mga sahaba o sariya, isang grupo yun na pinapadala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa palibot sa Madina upang protektahan. Sabi natin mga guard o mga intelligent niya sa oras na yun ay pinatay sila ng mga Hudyo. Pinatay sila ng mga Hudyo. 10 sila at pinahanap ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga taong pumatay sa 10 sahaba na iyon at ipinapatay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisas. Kung ikaw ay pumatay, ang kapalit din nito ay kamatayan. So ito ay isa sa mga ginawang paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para maging payapa at maprotektahan ang Madina dahil umuunlad na ang komunidad ng mga Muslim at unti-unti nang dumarami ang mga Muslim sa oras na 'yon. Ngayon, mga aral na mapupulot sa labanan sa Asya at Banu Qurayza. Marami ito, usually napakarami. Halos nababanggit naman natin kanina, pero ito yung mga dapat na hindi natin makalimutan. Unang-una, ang mga Hudyo simula pa noong unang panahon, sila ay mga traidor hanggang ngayon. Mga sisters and Islam.
Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Lan tarda ankal yahudu walan nasara." 'Di ba? Nabanggit ito sa malapit na kahulugan. Hindi po magiging komportable sa atin o hindi po tayo pagkakatiwalaan o hindi po natin dapat pagkatiwalaan ng mga Hudyo at mga Nasara. Yes, pwede tayong makipagkaibigan, pero may time na tatraydo rin po tayo, lalong-lalo na po ang mga Hudyo, tandaan po natin 'yan. Lalong-lalo na po ang mga Hudyo, nabanggit po 'yan ng Allah. Anong ginawa ng mga Hudyo? Panahon pa lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasundo na sila, meron silang kasunduan na, "Okey, hindi kami makikipaglaban sa inyo, kami ang kaaliansa niyo." Pero nung unang panahon na nagkaroon na ng pagkakataon ng mga Hudyo na traido rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon sila ng sandalan, anong nangyari? Tinraido nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Banu Qurayza, nung alam na nila na susugod ang kufaru Quraysh at saka yung mga Hudyo ng Ghatafan, ng Banu Murra, Banu Asja, susugod sila sa Madina, anong nangyari sa kanila? Yes, mag-traitor tayo dahil kapag nanalo ang mga Hudyo at mga Quraysh ng Makkah ay hindi nila tayo papatayin. Traitor. Yan ay naging utak na po ng mga Hudyo yan. Like ngayon, sa nangyayari ngayon sa mundo natin ngayon. Nangyari sa mga lugar ng mga Muslim na pinapatay ng mga Hudyo, lalong-lalo na po ang ating mga kapatid ng mga Muslim sa Palestine. Tandaan po natin 'yan mga sisters in Islam, na 'yan ay isa sa mga gawain nila. Inaagaw nila ang Palestine, which is ito ay pag-aari ng mga Muslim at kinukuha ng mga taong Hudyo na iyan. So, mag-ingat po tayo mga sisters in Islam. Hindi natin alam na meron tayong mga kaibigang mga Hudyo, hindi natin alam sila pala ay ang makakasira o puwedeng pumatay sa atin, hindi natin alam. Kasi ano na nila yun, nandiyan na sa puso nila yun, ang pagiging traidor. Pangalawa, ang mga Hudyo ay kunwaring matatapang. Yes, pinapakita nila ngayon sa social media, pinapakita nilang matatapang sila. Ngunit sa katotohanan sila ay natatakot sa mga totoong Muslim na tama ang kanilang mga pananampalataya. Natatakot ang mga Hudyo, tulad ng nangyaring labanan noon, yan sa Banu Qurayza, pati yung mga naunang labanan. Marami ang mga Hudyo, pero nandoon yung kanilang takot. Kunwari matapang sila, pero nandoon yung kanilang takot. Pero tayong mga Muslim, ang mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila natatakot. Dahil ang mga Hudyo natatakot na mamatay. Dahil ang kanilang intensyon lamang ay pang sarili lamang. Hindi para sa Allah, hindi para sa sarili, hindi para sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang Muslim, kapag siya'y nakipagdigma, kahit doon na siya mamatay. Dahil ito ay para sa Allah. Yun ang mindset niya. Yun ang kaisipan ng isang Muslim. So, hindi po totoong matatapang ang mga Hudyo. Ang totoong matatapang ay yung may mga tamang pananampalataya. Yan ang mga dapat nating mapulot na aral sa labanan sa Ahzab at Banu Qurayza at sa mga sinaunang mga labanan na mayroon silang kalaban ng mga Hudyo. Pangatlo, ang mga katalo, nagkamali pa pagkasulat, ang makakatalo lamang sa mga Hudyo ay ang tinatawag na siege o hisar. Tulad ng ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba. Paano yun? Para ma-explain ko sa inyo. Ito kasi ang mali natin sa panahon natin ngayon. Pasintabi, pero totoo po ito. Napakarami po ng mga Muslim sa panahon natin ngayon, pero kulang sa pananampalataya. Pangalawa, kulang sa pagkakaisa. Kung magkakaisa lamang ang lahat ng mga totoong Muslim sa panahon natin ngayon, ay wala pong laban sa atin ang mga Hudyo. Pwede natin silang i-siege. Hindi lang ibig sabihin yung siege, yung palibutan, hindi lang yun. Pwede natin silang i-boycott. Itigil natin yung pagkuha nila sa atin ng gasolina sa mga lugar ng mga Muslim. Yung mga kagamitan, yung mga armas, yung mga itigil. Itigil natin lahat ng mga Muslim countries, 'di ba? Pero ang hirap gawin, hirap gawin. Hindi po tulad nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon. Nung panahon na pinalibutan nila ang Banu Qurayza, stop na. Stop work, walang negosyo, hindi makalabas, hindi makapagtinda. Okey, mabubuhay sila doon ng mga ilang buwan, pero ilang buwan lamang yun, susuko din sila. Kung mangyari man sa panahon natin ngayon, isa yan sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maaaring makatalo sa mga Hudyo na kung magtutulong-tulong, magkakaisa ang mga Muslim,
na mga totoong Muslim, mga sisters ng Islam, ay maaaring matalo natin ang mga Hudyo. Pero sa panahon natin ngayon, inshallah, darating pa po yung panahon. Ang problema kasi ang nagkakawatak-watak sa panahon natin ngayon ay ang mga Muslim. So dalangin natin kay Allah dahil ito ay nasa kamay lamang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipanalangin natin na sana magkaisa po lahat ng mga Muslim ng ng para kumbaga para mas mapalakas ang mga bansa ng mga Muslim dahil alam natin darating yung panahon. Darating yung panahon, lalong-lalo ng Saudi Arabia na nakwento, nabanggit po yan sa history na darating yung panahon na min alamatis sa kabilang sa sign ng pagkaguho ng mundo ay yung darating yung mga kalaban na susugudin nila ang Kaaba. So nasaan ba ang Kaaba? Nasa Saudi Arabia. Nasaan ang Saudi Arabia? Nasa Makkah. So darating, babalik yung dating history na babalikan na naman ng mga kalaban ng Makkah at Madina. At sana yung time na yun ay nagkakaisa ng mga Muslim. So marami pa pong aral, mga sisters in Islam, na dapat ating italakay. Pero sabi ko nga sa inyo, alhamdulillah, nabigyan naman na po natin yung ating discussion patungkol sa Ghazwat, sa labanan sa Khandaq o Ahzab, at sa labanan sa Banu Qurayza. So mga sisters in Islam, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po meron tayong mga napulot na mga aral na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na mga buhay sa mga nasa-share nating talambuhay ng Propeta Muhammad SAW at mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Mashallah, tabarakallah. Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wala na po ata tayong clarification, mga sisters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, wala po sa chat box. Alhamdulillah. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. Kung meron man tayong mga kamalian, ito po ay mula sa akin dahil tao lamang tayo. At kung meron po mga mabuting narinig natin dito, ay ito po ay mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at isabuhay po natin. So, yun po yung may share ko sa inyo ngayon. Inshallah, next week na naman po, biidnillah Subhanahu wa Ta'ala. Sa mga hindi po nakapanood, na mga naka-attend, ng mga sisters natin, ina-upload po yan ng mga admin natin sa YouTube. So, doon po kayo pwedeng manood, mga sisters na Islam. Hanggang doon na lamang po. Syukran po muli sa inyong lahat. Inshallah po, inshallah po. Mga ngayong gabi, inshallah, pag na-fix ko lahat, isend ko po sa inyo, inshallah. Pasensya na po kayo at medyo na-busy rin tayo ngayon sa exam po ng mga estudyante dito ng King Khalid University. Pero inshallah po, naka-ready naman po yan. May mga kunting pagbabago lang at isend ko po sa mga admin nyo. Syukran po sa lahat, mga sisters. Sister Mylene, yes? Assalamualaikum. Waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, sister. Tanong ko lang po, di ba si Salman umalis, iniwanan niya ang pamilya niya. Yes. And then, ano nangyari sa pamilya niya at nakabalik pa ba siya sa pamilya niya after nung nakipaglaban siya sa mga ano? Matagal pong namuhay si Salman Al-Farisi sa Madina. Pero meron pa po siyang connection sa Persia. At doon po sa kwento, hindi ko po nabanggit sa inyo, na bumabalik din po siya sa kanyang pamilya. Tinatry din po niya magdakwa sa kanila. May mga nag-Muslim din. Doon na rin nagsimula yung mga paunting-unting nag-Muslim na mula Persia dahil din kay Salman Al-Farisi. Pero sa kwento, hindi po nag-Muslim ang kanyang mga asawa. Doon sa time. Okay. Yung mga nagsabi rin, nag-Muslim, pero sa riwaya, hindi po siya nag-Muslim. Pero yung ibang mga Persiano, dahil sa kanya, ay nag-Muslim. Dahil sa kanya paghanap ng katotohanan, tinry pa rin niya. Ito, maganda po ito, magandang tanong. Tinry pa rin niya ang kanyang best na kung mahirap po kasi dito, minsan kahit mismo pamilya natin ay ayaw sumunod sa atin. Pero si Salman Al-Farisi, ginawa niya yung kanyang makakaya. So, meron pa rin mga nag-Muslim na galing Persia at marami. Nung time na nagkaroon na naman
ng mga pagpapalaganap ng Islam labas sa Arabian Peninsula, dumami po ang mga Muslim na hindi mga Arabo. Wallahu ta'ala alam, Sister Melin. Syukran. Syukran po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.